does the bucket stop sa former speaker? 'Di ba? O so paano yung counterpart niyang si Senator Escudero tahimik na, naging presiding officer na. All is forgotten dahil lumalabas na parang nahahandle niya. Nadawit din siya before. Ano na rin din yung status ng kaso niya? Ano na yung status ng pag-iimbestiga sa kanya? So, these are basically questions that raises a lot of questions on the part of the Filipino people. At sana, pahayag din sana yung Pangulo, yung pinupunto ko nga ho kanina, no, na sana nagsabi siya na hindi matitigil dito. Sisigurduhin natin sa natitirang panahon ng aking administrasyon ay madagdagan pa at pananagutin pa natin. Yung tipong ganun man lang, kung mapapansin natin at babalikan natin yung SONA, no, biglang from flood control, nag-transition siya kaagad doon sa crisis doon sa Middle East. Kaya kung babalang kasi natin yung buong SONA kahapon, inuna itong pagpapataw ng kaso sa former House Speaker. Tapos, kung titignan natin yung kasunod na parte ng SONA, tingin ko, kung ako tatanungin, nahati siya sa 2 hanggang 3 major components. Ang katanungan natin dito, does this really address the issue at hand? Does this really say na talagang yung mga taong na panagot ngayon, sila lang ba? Baka meron pang dapat idagdag. At yun nga, gusto kong bigyan ng punto, ano yung reforma na ginawa ng kanyang administrasyon para maiwasan na ito, para hindi na ito maulit. Yung nakalipas na 1 linggo, may mga kinasuhan na mambabatas na 2 na naidagdag. So, ang tanong, ito ba ay hinabol bago magsona para masabing meron din sa mga miyembro ng Kamara de Representante ang napanagot? Gaano kalalim ito? Tandaan natin, no? Anticlimactic yung dating kasi as expected, dapat naman talaga matagal nang mapanagot ang former speaker. Pero ang tanong, papaano yung iba na sangkot din? 'Di ba? Doon sa SONA ni President Bongbong Marcos Jr. kahapon. Una niyang sinabi, may pasabog siya. Doon ho ba sa kanyang naging State of the Nation address kahapon, may mga pasabog ho ba at mga mahalagang punto kayong nakita at nakuha? Well, una sa lahat, medyo nanggaling tayo doon sa usapin nung nakalipas na SONA na mahiya naman kayo. Kaya as expected, inuna niya o para magkaroon ng yun nga, impact ay ang pagbibigay niya ng pronouncement na pagsasampa ng kaso, ng patong-patong na kaso laban sa former House Speaker Martin Romualdez. Bagamat hindi niya ito binanggit na pangalan, pero yun, tinutukoy ito ng former House Speaker. Pero nakakabitin o yung tinatawag nating anticlimactic kasi parang kung papansin natin, bitin siya sapagkat binanggit niya lamang yung patong-patong na kaso pero sinabi niya lang dito na kung saan mas pinaayos na yung transparency portal, sinigurado nila na anong tawag dito, sinigurado nila na may kaukulang reference doon sa presyo ng mga construction materials, pero ano yung tinatawag nating reform measures? Ano yung mga reforma na ginawa ng kanyang administrasyon para matigil na itong korupsyon na ito, siguraduhin na hindi na maulit itong ganitong klasing skandalo. Ikatlawang punto pagdating dito, yung usapin na kung saan sana binanggit niya rin din na sa nalalabing 1 taon mahigit o buwan ng aking administrasyon ay hindi tayo titigil para panagutin kung sino man yung mga dapat panagutin. Binanggit niya lang doon yung mga pinanagot ng mga kontraktor at mga mambabatas. Ang tanong, does the bucket stops dito sa mga taong ito? Paano yung mga nandoon din sa ehekutibo na kung saan naidadawit din yung mga personalidad na ito. So, no, at ikalawa, sana narinig din natin na madadagdagan pa yan. May mga susunod pa tayo. Hindi tayo titigil para
usigin at habulin at mapanagot itong mga taong ito. So hindi natin yan narinig eh. At kung mapapansin natin at babalikan natin yung SONA, no, biglang from flood control, nag-transition siya kaagad doon sa crisis doon sa Middle East. Kaya kung babalang kasi natin yung buong SONA kahapon, inuna itong pagpapataw ng kaso sa former House Speaker. Tapos, kung titignan natin yung kasunod na parte ng SONA, tingin ko, kung ako tatanungin, nahati siya sa 2 hanggang 3 major components. Pagdating doon sa ikalawa ay sinasabi doon sa tao at dahil mataas nga ang kritisismo doon sa administrasyon na parang hindi responsive at wala silang ginagawa doon sa Middle East crisis ay ibinida o nireiterate ng Pangulo yung response na ginawa ng kanyang administrasyon upang matugunan yung krisis sa Middle East. Pagpapauwi sa OFWs, pagkausap sa mga major oil companies na utal-utalin yung bayad, yung pagbibigay ng ayuda doon sa mga tsuper and basically so on and so forth. So, medyo abrupt. Pero kung titignan natin, yung ikatlong bahagi na tingin ko na punto niya gusto niyang sabihin dito, yung direksyon o yung long term na ninanais niya doon sa kanyang administrasyon sa mga susunod na panahon. Ano yun? Tulad ng pag-transition at pag-aaral upang ma-enhance yung solar at electric, transition towards, solar at saka nuclear energy. Ayan. Pero more importantly, yung pinakahuli, yung usapin na medyo controversial din is, of course, yung usapin sa West Philippine Sea na tingin ko very positive naman dahil ito ay consistent sa kanyang administrasyon na full transparency na talaga nangyayari sa West Philippine Sea. We were able to get the support of like-minded nations dito sa ginagawang pambubuli sa atin ng China. Pero on the other hand, medyo it also raises lots of questions dahil binanggit niya ang PAC Silica na yan. So, yun yung tingin kong assessment natin dito sa nangyaring State of the Nation address ng ating Pangulo kahapon. Opo. At baga, mas marami ho bang pangako o mas marami yung mga nagawa? Well, yun yung susundin natin na titignan natin, yung nadagdagan yung mga dapat gawin, nadagdagan yung mga nais na mangyari ng kanyang administrasyon. Yun din yung sana na-appreciate natin, binanggit din sana ng ating Pangulo na sisiguraduhin ko na ang budget sa susunod na taon ay makasisiguro ang bawat Pilipino na aayusin natin yan, sisiguraduhin nating walang insertions at wala na rin din yung small committees na yan. So, we rather appreciate that eh. And pangalawa, binanggit niya, ang gandang pakinggan itong usapin sa systems laws at saka yung tax reform measures para sa middle class na parang kung makikita natin pronouncement na very policies that are actually populist. So ang tanong dyan natin na pinakapangkalahatan, kakayanin ba ito sa natitirang o napipintong pagtatapos ng kanyang administrasyon at naiiwang panahon na magugugol upang ito ay trabahuhin o ipasa pa. Tandaan natin, no, nauubos ang energies o anong pangalan nito, focus ng ating mga mambabatas na sana gumawa din sila ng ibang mga legislative measures at ang kanilang legislative duties at buong panahon nakatuon dyan sa impeachment. So ito, napakabigat nitong systems lost o pag-rebisa o pag-amyenda sa EPIRA law, and more importantly, yung tax reform measures, exemption doon sa bracket na malaking tulong sa mga middle class. Opo, yung pahayag o naging mga sinabi po ng Pangulong Marcos Jr. na may mga kontratista o mga opisyal ng DPWH, maging mga mababatas ng nakasuhan at nakulong kaugnay sa flood control anomaly. Sa pananaw po ninyo, Prof, sapat na ho bang masasabi natin na seryoso yung pamahalaan, yung administrasyon sa pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa?
Well, we would like to believe na ano no, na seryoso sila dun sa kanilang ginagawa. Pero ang katanungan natin dito, does this really address the issue at hand? Does this really say na talagang yung mga taong na panagot ngayon eh sila lang ba? Baka meron pang dapat idagdag. At yun nga, gusto kong bigyan ng punto. Ano yung reforma na ginawa ng kanyang administrasyon para maiwasan na ito, para hindi na ito maulit. Kasi kada umuulan, kada mayroong bagyo, at alam na natin yan na kada taon makaka-encounter tayo ng ganitong klaseng sitwasyon. Sa pag-ulan, sa tuwing pag-ulan at tuwing pagbaha, tayo ay laging pinaalalahanan nitong skandalong itong nangyari sa infrastrukturang kinaharap natin ng ating bansa because of this flood control issue or scandal na ito. Opo. At ang sinasabing 25 billion pesos na nabawi daw at na-freeze ay malaking halaga po yan, Prof. Sa tingin, ano bang para po sa inyo? Ano bang sukatan para sa inyo na masasabi nating matagumpay yung paglaban ng administrasyon sa katiwalian? Well, una matagumpay kung talagang napanagot yung mga taong dapat mapanagot. Ano yung kaakibat na reforma nito? Katulad niyan, yun nga, yung binanggit ko kanina, no? Yung reforma pagdating doon sa pagdinig doon sa budget. Ikalawa pa, buksan at usigin ang dapat usigin. Kasi kung mapapansin din natin, yung nakalipas na isang linggo, may mga kinasuhan na mambabatas na dalawa na naidagdag. So, ang tanong, ito ba ay hinabol bago magsona para masabing meron din sa mga miyembro ng Kamara de Representante ang napanagot? Gaano kalalim ito? Tandaan natin, no? Nung binanggit niya ito last year na mahiya naman kayo at ito ay pronouncement niya, this is a political decision basically because of his dropping popularity rating and trust rating that opened the gates basically of how systemic corruption is in our country. Now, ito yung tingin kong nagkaroon ng concern. Miscalculation on the part of the administration that, sige, ang naratibo mo na sila ang naglathala, sila ang nagsiwalat na may malaking korupsyon. Pero napakalalim nung usapin ng korupsyon sa gobyerno na kung saan nahihirapan sila na kung papaano yung takbo ng sitwasyon na meron at meron tatamaan sa parte ng mga kaalyado o parte ng mga malalapit na tao sa ating Pangulo. So, kung talagang seryoso at talagang gusto nating ibalik at magkaroon talaga ng kredibilidad sa gobyerno at sa mga nangyayari ngayon, ay marapat rin lamang din na walang pinipili ang mga tao na bagamat nakapaligid sa kanya o malapit sa kanya ay dapat mapanagot din. So ito yung inaantay ng taong bayan. Kaya kahapon kung mapapansin natin anticlimactic yung dating kasi as expected dapat naman talaga matagal nang mapanagot ang former speaker. Pero ang tanong, papaano yung iba na sangkot din, 'di ba? Opo. Speaking of former Speaker Martin Romualdez, sa tingin ho ninyo, babaliktad siya at isisiwalat niya ang kanyang mga nalalaman laban sa Marcos administration, lalo na sa kanyang pinsan? Iyon ang dapat nating abangan. Ano ba yung kanyang nalalaman? Kahapon may nabasa tayo ng mga statements din na nalulungkot siya sapagkat ganito o pero naiintindihan niya. Ito ay medyo parang taliwas doon sa unang postura niya noong nararamdaman niya na siya ay kakasuhan at bigla siya nagkaroon ng online release ng kanyang video patungkol doon sa pagdedepensa sa kanyang sarili. So, parang hindi pa natin mabasa sa ngayon pero ang tanong din yan kapag siya ay nagsiwalat yung din kanyang kredibilidad sa paraan ng pagsisiwalat na ito because I think more importantly the whole credibility
will be very important in terms of establishing as such kasi talagang labanan na naman ito ng naratibo. Labanan na naman ito ng kung sino yung mauunang magpahayag at sino ang mas kapani-paniwala. May tanong ko lang kung sounds, ano ba, seryoso ba yung naging pahayag ng presidente? Basahin ko lang po yung pagkakabanggit niya dun sa kanyang pinsan. Sabi niya rito, at dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man ito o masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Pero dito sa pahayag naman ng speaker, ang sabi naman po niya dito, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Ano po ang masasabi, basa po ninyo dito sa mga pahayag, dalawang pahayag na ito ng Presidente at ng kanyang pinsang dating speaker? Well, sana po talagang seryoso yung ating pangulo dito. Pero tingin ko ito ay talagang may kaseryosohan sa parte naman ng ating pangulo kasi ito yung number one na lumalabas na gustong marinig ho ng taong bayan eh. Pero yun din ho dalawang magkaibang punto. Maaring ito yung bagay na gustong marinig ng taong bayan. On the other hand, magkaiba yung marinig sa dapat na ginagawa. So, aasahan din ho natin na dahil ito ho ay binanggit niya sa kanyang SONA, na sa mga susunod na panahon ay mabantayan natin yung development sa pagpapataw ho ng kaso. At hindi lang ho basta magpataw ng kaso, yung pagsigurado po na mapanagot po kung meron man ho talagang kasalanan o talagang pananagutan si former House Speaker Martin Romualdez. So sa pahayag naman po ni former House Speaker Martin Romualdez, yun rin din ho yung paggalang kasi mukhang tingin niya at doon pa lamang sa naunang nangyari na nagpahayag ho siya dahil nararamdaman ho niya nakakasuhan siya. Tingin ko na anticipate na rin din naman ho ito ni former House Speaker na talagang siya po both na talagang makakasuhan ho siya because of this flood control mess. Opo, kasi ang puna lang din ng ilan sa ating mga kababayan, kung talagang seryoso po ang presidente sa pahayag, ay hindi lang yung pagkakaso. Kasi maaring kaso na hindi naman matibay, na hindi mauuwi sa pagkakakulong, pagkakakonvict. Ang nais nila na talagang matibay na kaso, na talagang makita na makulong kung talagang kumpiyansa sila. Kasi parang questionable kung meron na ba silang nakitaan kasi sa executive, sa parte nila, sila talaga yung magfa-file ng kaso. Pero yung mga pahayag lang na parang kakaso, pero ito ba'y mabigat na kaso or baka mapusyaw lang na kaso, manipis lang na kaso, ang ending mababasura pa rin. Hindi pa rin, wala pa rin accountability, Prof. Anong tingin niyo? Tama po 'yan kaya nga ho inaabangan din ho natin at ito base naman din ho sa mga pronouncement ng ating ombudsman yung case build up, yung mahabang panahon na talagang pinag-aralan ho nila at nag-gather ho sila ng evidence. Na sana po talagang yun hong kanilang mga nakalipas na panahon ay pinaghandaan ho nila at matibay ho yung kanila hong pagpataw ng kaso talaga para po mapanagot kung talaga man ho meron talaga siyang pananagutan. Kasi tandaan din ho natin, may presumption pa rin din ho ng innocence until proven guilty po. Pero yun din ho, talagang from a standpoint po ng atin hong mga kababayan at talagang severely affected ho tayo sa isyong ito, nag-aantay po tayo ng pananagutan ng kung sino ho dapat yung managot. Ikalawa ho na gusto natin puntuhin dito, does the bucket stop sa former speaker? 'Di ba? So paano yung counterpart niyang si Senator Escudero tahimik na, naging presiding officer na. All is forgotten dahil lumalabas na parang nahahandle niya. Nadawit din siya before. Ano na rin din yung status ng kaso niya? Ano na yung status ng pag-iimbestiga sa kanya? So,
these are basically questions that raises a lot of questions on the part of the Filipino people. At sana, pahayag din sana yung Pangulo, yung pinupunto ko nga ho kanina, no, na sana nagsabi siya na hindi matitigil dito. Sisigurduhin natin sa natitirang panahon ng aking administrasyon ay madagdagan pa at pananagutin pa natin. Yung tipong ganun man lang is so assurance on the part of our countrymen na hindi titigil ang administrasyon niya, at it's a sign of talagang seryoso sila to crack down these individuals na talagang nagkasala dito sa buong flood control issue na to.